Ang takip silim sa San Felipe ay may sariling mahika. Isang klase ng salamangka na kayang burahin ang lahat ng pagod sa katawan at bigyan ng kapayapaan ang isang pusong matagal ng sugatan. Para kay Marisol Reyes, o Sol gaya ng tawag sa kanya ng lahat, ang bawat paglubog ng araw ay isang pangako. Isang pangako ng panibagong umaga, malayo sa multo ng nakaraang pilit niyang tinatakasan. Mama, tingnan mo. Mas mataas ang castle ko kaysa kay Vimin, sigaw ng maliit na boses ni Luz, ang kanyang panganay, kahit ilang minuto lang ang pagitan. Ipinagmamalaki nito ang nabuong kastilyong buhangin na may mga palamuting kabibe. Mumiti si Sol at ginulo ang buhok ng anak. Ang ganda naman yan, anak. Para kang isang tunay na prinsesa sa sarili mong palasyo. Ako rin, mama. Ako rin, sabad naman ni Minda, ang bunso, na abala sa pag-ipon ng mga maliliit na bato sa kanyang munting timba. Si Vimin naman, ang nag-iisang lalaki sa kanyang kambal, ay tahimik lang na nakatingin sa papalubog na araw. Sa kanilang tatlo, si Vimin ang pinakamalalim mag-isip, ang batang tila matanda kong magmasid. Lumapit si Sol at umupo sa tabi nito. Ano nang iniisip ng prinsipe ko? Malambing niyang tanong. Itinuro ni Vimin ang nag-aagaw na dilim at liwanag sa langit. Ang ganda po, mama. Sa simpleng salitang iyon, gumaan ang pakiramdam ni Sol. Ito ang kanyang mundo. Ang tatlong anghel na ito ang kanyang lakas, ang kanyang dahilan, ang kanyang lahat. 5 taon na ang nakalipas mula nang talikuran niya ang magulo at marangyang buhay sa Maynila. 5 taon mula nang dalhin niya ang tatlong buhay sa loob ng kanyang sinapupunan patungo sa payapang bayan ng San Felipe, kung saan walang nakakakilala sa kanya, kung saan kaya niyang magsimulang muli. Dito, hindi siya si Marisol Reyes, ang nurse na minsang umibig sa isang makapangyarihang si. Dito, siya lang si Sol, ang simpleng nurse sa Rural Health Unit, at higit sa lahat, ang ina ni Luz, Vimin at Minda. Halika na mga anak, kailangan na nating umuwi. Magdidilim na, ayan niya sa mga bata. Nagunahan ang mga ito sa pagpulot ng kanilang mga laruan, ang maliliit na tawa nila ay musika sa pandinig ni Sol. Habang naglalakad sila palayo sa dalampasigan, isang bagay ang pumukaw sa kanyang pansin. Isang bagay na hindi pangkaraniwan sa simpleng bayan nila. Isang itim at makintab na luxury car ang nakaparada malapit sa kalsada, ilang metro lang mula sa kanilang rural health unit kung saan siya nagtatrabaho. Kumunot ang noo niya. Walang sinuman sa San Felipe ang may-ari ng ganoong klaseng sasakyan. Ang kintab nito ay tila isang insulto sa maalikabok na daan. Isang malamig na kaba ang biglang gumapang sa kanyang dibdib. Bakit parang pamilyar? Bakit parang may dala itong babala? Ipinilig niya ang kanyang ulo. Guni-guni lang siguro. Marahil ay may naligaw lang na turista. Dumaan muna sila sa karinderya ni Aling Nena, isang mabait na byuda na tumayong pangalawang ina niya sa bayang ito. O, Sol, mga apo. Tamang-tama ang dating ninyo, kaluluto ko lang ng paborito ninyong tinola, masayang bati ni Aling Nena. Salamat po, Aling Nena, sagot ni Sol habang inaalalayan ang mga anak na maupo. Habang kumakain, hindi maiwasan ni Aling Nena na magtanong. Alam mo, Sol, kanina pa iyang magarang sasakyan na nakaparada dyan sa labas. May hinahanap daw na isang Marisol Reyes. Ikaw ba iyon? Nabitawan ni Sol ang kanyang kutsara. Ang tunog ng pagbagsak nito sa plato ay umalinggaw sa maliit na karinderya. Marisol Reyes. 5 taon na niyang hindi narinig na may tumawag sa kanya sa buong pangalan na iyon. Hindi ko po alam, Aling Nena. Baka ibang tao po, pilit niyang sagot, ngunit ang tibok ng kanyang puso ay nagsimula ng bumilis. Hindi. Hindi maaari. Siguro nga, sabi ni Aling Nena, hindi na nag-usisa pa. Pagkatapos kumain, nagpaalam na sila. Habang papalapit sila sa kanilang munting bahay na hindi kalayuan sa GFECT, nakita niyang nakatayo sa tabi ng itim na kotse ang isang lalaking nakatalikod. Matangkad. Matipuno ang pangangatawan. Nakasuot ng mamahaling damit na hindi nababagay sa lugar. Humigpit ang hawak ni Sol sa kamay ng kanyang mga anak. Mama, sino po siya? Tanong ni Luz. Hindi sumagot si Sol. Ang kanyang mga paa ay tila nakapako sa lupa. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw na tumakbo, na magtago, na ilayo ang mga anak niya. Pero huli na ang lahat. Dahan-dahang lumingon ang lalaki na para bang narinig nito ang malakas na kabog ng kanyang dibdib.
at sa isang iglap bumalik ang lahat. Ang mga alaala, ang sakit, ang pagtataksil. Ang mukhang pilit niyang ibinaon sa limot sa loob ng 5 taon ay nasa harapan niya ngayon, mas matikas, mas may otoridad, pero taglay pa rin ang mga matang minsan niyang minahal ng higit pa sa kanyang buhay. Si Elias Sandoval. Walang salitang lumabas sa kanilang mga bibig. Tanging ang hangin lang ng gabi at ang tunog ng mga alon sa di kalayuan ang maririnig. Nakatitig lang si Elias sa kanya, pagkatapos ay sa 3 batang nakahawak sa kanyang kamay. Ang mga mata nito ay nagpakita ng pagkabigla, pagkalito, at isang emosyong hindi mabasa ni Sol. Hinila ni Sol ang kanyang mga anak sa likuran niya, na para bang kaya niyang protektahan ang mga ito mula sa titig ng sarili nilang ama. Pagkatapos ng tila isang kawalang hanggan, nagsalita si Elias. Ang boses nito, malalim at puno ng bigat, ay tumago sa kaluluwa ni Sol. Salty. Napapikit si Sol. Ang pangalan niya sa bibig nito ay isang lason. Tumagal ang katahimikan. Isang katahimikang masakit, mas mabigat kaysa sa anumang sigaw. Pinakiramdaman ni Sol ang takot sa maliliit na kamay na hawak niya. Kailangan niyang maging matatag. Para sa kanila. Sa wakas, humakbang si Elias palapit. Bawat hakbang nito ay parang isang dagok sa dibdib ni Sol. Tumigil ito ilang talampakan mula sa kanila, ang mga mata nito ay nakatitig hindi sa kanya, kundi sa 3 maliliit na mukhang sumisilip mula sa likod niya. Nakita ni Sol kung paano gumalaw ang mga mata ni Elias mula kay Luz, na may pag-uusisa sa mukha, patungo kay Vimin, na seryosong nakatitig pabalik, at sa huli, kay Minda, na mahigpit na nakakapit sa palda niya. Nakita niya ang pagkunot ng noo ni Elias, ang bahagyang pagbuka ng bibig nito na tila may kinakalkula sa isip. Ang pagkabigla sa mukha nito ay dahan-dahang napalitan ng isang bagay na mas matindi, isang bagay na kinatatakutan ni Sol, pag-aangkin. Anong ginagawa mo dito? Basag ni Sol sa katahimikan. Nanginginig ang kanyang boses ngunit pilit niyang pinatatag. Wala kang dapat gawin dito, Elias. Umalis ka na. Hindi siya pinansin ni Elias. Ang mga mata nito ay nanatiling nakapako sa mga bata, na para bang sinusubukang hanapin ang sariling mukha sa mga ito. Sol, muling nagsalita si Elias, ang boses nito ay mas mababa, mas seryoso. Sila ba? Hindi nito matapos ang tanong, pero alam na alam ni Sol ang ibig sabihin nito. Hindi siya sumagot. Sa halip, mas hinigpitan niya ang pagkahawak sa mga anak niya, ang katawan niya ay isang pader sa pagitan nila at ni Elias. Ang pananahimik niya ay isang sagot na mismo. Isang mapait at masakit na kumpirmasyon. Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Elias. Nang muli itong tumingin kay Sol, wala na ang pagkalito sa mga mata nito. Napalitan na ito ng isang malamig at matigas na determinasyon. Ang determinasyon ng isang sihi na nakasanayang nakukuha ang lahat ng gusto niya. Ang determinasyong iyon ang nagpatakbo ng yelo sa mga ugat ni Sol. Tumingin ito ng diretsyo sa kanyang mga mata, ang bawat salita ay tila isang hatol na matagal na niyang tinatakbuhan. Nandito ako para bawiin ang mga anak ko. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Sol na parang isang malakas na sampal. Biglang nabingi siya sa huni ng mga kuliglig at sa ugong ng hangin. Ang tanging naririnig niya ay ang nagwawalang tibok ng kanyang puso. Ang mundong maingat niyang binuo sa loob ng 5 taon, ang payapa niyang mundo kasama sina Luz, Vimin, at Minda, ay gumuho sa isang pangungusap lang. Ang pinakamasama niyang bangungot ay nagkatotoo, at nakatayo ito ngayon sa kanyang harapan. Ang mga salitang binitiwan ni Elias Sandoval ay binalot ng lamig ng gabi, ngunit sa loob niya, isang apoy ang nagsisimulang mag-alab. Inaasahan na niya ang galit, ang pagtutol, ang mga luha. Pero hindi niya inaasahan ang nakita niya sa mga mata ni Sol. Hindi lang ito sakit. Ito ay isang pader na gawa sa 5 taon ng pag-iisa, sakripisyo, at pagkamuhi. Isang pader na tila imposibleng gibain. Bago pa man siya makapagsalitang muli, mabilis na kumilos si Sol. Hinawakan siya nito sa braso, ang mga daliri nito ay mariin at nanginginig. Dito tayo, halos pabulong ngunit may diin na utos nito. Hinila siya nito palayo sa mga bata, sa isang madilim na eskinita sa pagitan ng BFFT at ng isang saradong tindahan. Nang makalayo sila sa pandinig ng mga bata, marahas na binitiwan ni Sol ang kanyang braso. Hinarap siya nito at sa dilim, nakita ni Elias ang ningas sa mga mata nito.
Anong karapatan mo, singhal ni Sol, ang bawat salita ay puno ng lason. Anong karapatan mong bumalik dito pagkatapos ng 5 taon at sabihin yan? Nasaan ka noong kailangan ko ng makakapitan? Nasaan ka noong gabi-gabi akong umiiyak dahil sa ginawa mo? Nasaan ka noong mag-isa kong isinilang ang 3 anak mo? Bawat tanong ay isang sampal. Bawat salita ay isang saksak. Gustong sabihin ni Elias na wala siyang alam. Gusto niyang isigaw na kung nalaman lang niya, kahit katiting na balita, gagawin niya ang lahat para mahanap ito. Pero anong silbi noon ngayon? Para kay Sol, isa lang siyang duwag na nagtaksil. Hindi mo naiintindihan, Sol, sagot niya, sinubukang kontrolin ang sariling emosyon. Ito ay isang negosasyon, isang krisis na kailangang pamahalaan. Iyon ang laging ginagawa niya. May mga nangyari. Putol ni Sol, isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang lalamunan. Nakita ko ang mga nangyari, Elias. Nakita ko sa lahat ng dyaryo, sadsi, nakita ko ang mga litrato ninyo ni Katrina Velasco. Ang masaya ninyong engagement. Kaya huwag mo akong sasabihan na hindi ko naiintindihan. Kumuyom ang kamao ni Elias. Katrina. Ang pangalang iyon ay isang kadena sa kanyang liig. May karapatan ako sa mga bata, Sol. Anak ko rin sila, giit niya, bumalik sa lohika, sa kung ano ang tama ayon sa batas. Wala kang karapatan, sigaw ni Sol, at sa pagkakataong ito, isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata nito, isang luhang puno ng galit. Pinagkaitan mo ang sarili mo ng karapatan noong pinili mo ang yaman at kapangyarihan kaysa sa akin. Ang mga anak ko, pinalaki ko sila ng mag-isa. Binuhay ko sila sa sarili kong pawis at pagod. Hindi sila isang bagay na pwede mo nalang bawiin na parang isang nawawalang ari-arian ng Sandoval. Doon na pagtanto ni Elias ang kanyang pagkakamali. Nilapitan niya si Sol hindi bilang isang nagsisising ama, kundi bilang isang CEO na kumukuha ng isang mahalagang asset. At iyon ang pinakamalaking insulto sa lahat. Nagbuntong hininga siya, sinubukang kumalma. Kailangan niyang baguhin ang kanyang estratehiya. Hindi ganoon ang ibig kong sabihin. Gusto ko silang bigyan ng magandang buhay. Edukasyon. Lahat ng hindi mo kayang ibigay dito. Muli, maling mga salita. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Sol, mula sa galit patungo sa isang nakakainsultong pagtingin. Inabot niya ang kanyang pitaka, kumuha ng checkbook at ballpen, ang sandata niya sa lahat ng laban. Magkano? Sabihin mo lang ang presyo, Sol. Ibibigay ko. Para sa mga bata. Para sa'yo. Para makabawi ako. Ilang segundo itong tumitig sa checkbook, pagkatapos ay dahan-dahan itong tumingin sa kanya. Walang emosyon ang mukha nito. At iyon ang mas nakakatakot. Kinuha nito ang blangkong tseke mula sa kanyang kamay. Akala ni Elias ay nagtagumpay siya. Ngunit sa isang mabilis na kilos, pinunit ito ni Sol sa gitna. At pinunit ulit. At ulit. Hanggang sa maging maliliit na piraso na lang ito. Isinaboy nito ang mga piraso sa hangin, at ang mga ito'y sumayaw pababa sa kanyang mamahaling sapatos. Ang mga anak ko ay walang presyo, sabi nito, ang boses ay malamig na parang yelo. At ang kapatawaran ko, hinding-hindi mo mabibili. Umalis ka na, Elias. At huwag na huwag ka nang babalik. Tumalikod ito at nagsimulang maglakad pabalik sa kanyang mga anak. Iniwan siyang nakatayo roon, napapalibutan ng mga piraso ng papel na sumisimbolo sa kanyang kapangyarihan, isang kapangyarihang biglang naging walang silbi. Habang pinapanood niya itong papalayo, bumalik sa isip niya ang isang alaala. Nasa loob siya ng malawak na opisina ng kanyang ama. Amoy ng lumang libro at sigarilyo. Nakaratay sa kama ang kanyang ama, mahina na dahil sa isang malubhang karamdaman na pinalala ng isang aksidente. Sa harap niya ay ang ama ni Katrina, isang buitreng naghihintay na manuklaw. Ang Sandoval Holdings ay nasa bingit ng pagbagsak dahil sa isang pagkakamali ng kanyang ama, isang utang sa mga Velasco. Ang kasunduan ay simple, ipakasal si Elias kay Katrina para pag-isahin ang dalawang kumpanya at iligtas ang legasya ng mga Sandoval. Kapag tumanggi siya, sisirain ng mga Velasco ang lahat ng pinaghirapan ng kanyang pamilya. Pumili ka, Elias, sabi noon ng ama ni Katrina. Ang babaeng iyon o ang pangalan ng pamilya mo. At pinili niya. Pinili niya ang obligasyon. Pinili niya ang sakripisyo sa pag-aakalang iyon ang tamang gawin.
Binalak niyang ipaliwanag kay Sol, ngunit sa isang iglap, nawala na ito. Naglahong parang bula. Naputol ang kanyang pagbabalik-tanaw nang mag-vibrate ang kanyang cellphone. Nakita niya ang pangalan sa screen, Katrina. Isang pamilyar na bigat ang dumagan sa kanyang dibdib. Pinatay niya ang tawag. Hindi ngayon. Muli niyang itinuon ang kanyang tingin kay Sol at sa mga bata na papalayo na. Nakita niya ang isa sa mga babae, si Luz marahil, na lumingon at tumingin sa kanya. Isang matagal, inosenteng titig. Sa sandaling iyon, nagbago ang lahat sa isip ni Elias. Hindi ito isang business deal na kailangang isara. Hindi ito isang pagkakamaling kailangang itama sa pamamagitan ng pera. Ito ang kanyang pamilya. At hindi niya sila susukuan. Hindi na ulit. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Hindi si Katrina ang tinawagan niya. Isang real estate agent na dati niyang nakatransaksyon. Miguel. Elias Sandoval Hire, sabi niya sa telepono, ang kanyang boses ay kalmado na ngunit puno ng bagong determinasyon. Nakita niyang bahagyang huminto si Sol sa paglalakad, tila narinig ang kanyang boses. Yes, Sir Elias. Anong may paglilingkod ko sa inyo? Tumingin si Elias sa direksyon ng isang maliit na bahay na may karatulang for rent, hindi kalayuan sa kinatatayuan niya. May bakanting bahay dyan sa San Felipe, Batangas. Gusto kong rentahan. Long term. Po. Sir. Sa probinsya po, gulat na tanong ng ahente. Tumingin si Elias ng diretso sa nakatalikod na anyo ni Sol, na ngayon ay nakatayo na at nakikinig. Kukunin ko na yan. Magtatagal ako dito sa San Felipe. Gaano man katagal. Narinig ni Sol ang bawat salita mula sa telepono ni Elias na parang isang malakas na kulog sa isang gabing walang ulan. Magtatagal ako dito sa San Felipe. Gaano man katagal. Napahigpit ang hawak niya sa kamay ni Luz at Minda. Ang munting bahay na inuupahan niya ay nasa kabilang kalsada lang, at ang ideya na si Elias Sandoval, ang CEO ng Sandoval Holdings, ay titira sa isa sa mga bakanting bahay sa kanilang kapitbahayan ay isang bagay na hindi kayang iproseso ng kanyang isip. Isa itong masamang biro. Isang bangungot. Mama, bakit po tayo tumigil? Tanong ni Vimin, ang boses nito ay nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Hindi siya sumagot. Mabilis niyang hinila ang mga anak papasok sa kanilang gate na kawayan at isinara ito ng may kaunting puwersa. Isinusi niya ang pinto, na para bang ang isang simpleng kandado ay kayang harangan ang isang unos na paparating. Kinabukasan, sinubukan ni Sol na isipin na panaginip lang ang lahat. Naghanda siya ng almusal para sa mga bata. Inayos ang kanilang gamit para sa maliit na daycare center sa bayan. Ngunit habang naglalakad sila palabas, ang katotohanan ay sumalubong sa kanya na parang isang malamig na sampal ng hangin. Sa kabilang kalsada, sa harap ng luma at medyo sira-sirang bahay na matagal nang walang umuupa, ay nakaparada ang itim na kotse ni Elias. At nandoon mismo si Elias, kausap ang may-ari ng bahay, si Mang Tony. Nakita ni Sol ang pag-abot ni Elias ng isang makapal na sobre. Ang ngiti ni Mang Tony ay abot tenga. Ipinagbili na ang kanyang kapayapaan. Sa buong araw, para siyang naglalakad sa ibabaw ng mga karayom. Bawat tunog ng sasakyan sa labas ng BFACP, bawat pagdaan ng mga taong nagbubulungan ay nagpapakaba sa kanya. Ang balita ay mabilis kumalat sa isang maliit na bayan. Ang gwapong dayo mula Maynila. Ang bagong kapitbahay ni Nurse Sol. Ano kaya ang relasyon nila? Kinahapunan, habang nag-aayos siya ng mga gamit, nakita niya ito. Si Elias. Ngunit hindi ang Elias na nakasanayan niya. Nakasuot ito ng simpleng puting t-shirt at maong pants. Pawisan. At sinusubukang ayusin ang sirang ifi sa bakura ng inuupahan nitong bahay gamit ang mga kasangkapang halatang hindi nito alam kung paano gamitin. Isang martilyo ang tumalsik mula sa kamay nito at muntik nang tamaan ang sarili nitong paa. Isang malutong na mura ang narinig ni Sol, isang murang pamilyar. Hindi niya napigilan ang isang maliit na ngisi na sumilay sa kanyang labi bago niya ito mabilis na pinigilan. Ang makapangyarihang isihi na sanay mag-utos sa daan-daang empleyado ay hindi man lang marunong humawak ng martilyo. May isang parte sa kanya na gustong matuwa sa kapunyetahan nito. Buti nga sayo, sabi ng isang tinig sa isip niya. Pero may isa pang parte, isang maliit at traidor na parte, na nakaramdam ng kung ano.
hindi awa. Siguro pagkaaliw. O baka isang kakarampot na kislap ng nakaraan, noong nakita niya ang ganitong klaseng determinasyon ni Elias kapag may gusto itong patunayan. Ipinilig niya ang ulo at pumasok na lang sa loob ng PFSIT. Hindi siya dapat magpadala. Isa itong estratehiya. Isang palabas. At hindi siya manonood. Ngunit ang palabas ni Elias ay hindi natapos sa pag-aayos ng BFF. Kinabukasan, nakita niya itong buhat-buhat ang 2 sako ng bigas para kay Aling Nena. Pawis na pawis ito, ang puting t-shirt ay basang-basa at bakat na bakat ang matipunong katawan. Napaiwas siya ng tingin, naramdaman ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Nako, Sir Elias, sobra-sobra na po yang tulong ninyo, dinig niyang sabi ni Aling Nena. Okay lang po, Aling Nena. Pambawi ko na rin po sa abala, sagot ni Elias, ang boses ay magalang. Pagkatapos ay ginawa nito ang isang bagay na lalong ikinainis ni Sol. Ako na po ang magbabayad sa lahat ng kumain ngayong tanghali. Tratuhin niyo na lang po ang pasasalamat ko sa mainit na pagtanggap ninyo sa akin dito sa San Felipe. Narinig ni Sol ang hiyawan ng pasasalamat mula sa loob ng karinderya. Nang magtama ang kanilang mga mata mula sa magkabilang kalsada, isang maliit na ngiti ang ibinigay ni Elias sa kanya. Tinaasan niya lang ito ng kilay bago mabilis na tumalikod. Sinusubukan niyang bilhin ang simpatsya ng buong bayan, naisip ni Sol. At ang nakakainis, mukhang gumagana ito. Ang pinakamatinding pagsubok ay dumating makalipas ang ilang araw. Hapon iyon at pauwi na si Sol kasama ang mga bata. Naglalaro ang mga ito sa kanilang bakuran nang biglang madapa si Vimin habang naghahabulan. Isang malakas na iyak ang umalinggaw-ngaw. Mabilis na tumakbo si Sol papalapit, ngunit may mas mabilis sa kanya. Si Elias, na nagkataong nagdidilig ng halaman sa sarili nitong bakuran, ay lumundag sa mababang bakod na naghihiwalay sa kanilang mga bahay. Sa isang iglap, nasa tabi na ito ni Vimin. Ilve, okay lang yan, champ. Tingnan natin, sabi ni Elias sa isang malumanay na boses na hindi pa naririnig ni Sol mula rito. Maingat nitong sinuri ang tuhod ni Vimin na may maliit na gasgas at nagdurugo. Sandali lang, kukuha ako ng first aid kit. Bago pa man makakilos si Sol, bumalik na si Elias dala ang isang kumpletong kit. Umupo ito sa damuhan, pinaupo si Vimin sa kanyang kandungan, at dahan-dahang nilinis ang sugat gamit ang bulak at betadine. Ayan, malinis na. Lagyan natin ng band-aid na may cartoon character para mas mabilis gumaling, sabi nito, at kumuha ng isang band-aid na mailarawan ng kotse. Napatigil sa pag-iyak si Vimin. Tinitigan nito si Elias ng may pagkamangha. Sina Luz at Minda naman ay lumapit, napapalibutan ang dalawa, mga matang puno ng kuryosidad. Nakatayo lang si Sol doon, ilang hakbang ang layo, pinapanood ang eksena. Pinapanood niya kung paano hawakan ni Elias ang kanyang anak ng may pag-iingat. Pinapanood niya ang paraan ng pagngiti nito kay Vimin. At sa isang sandali, nakita niya hindi ang aroganteng Z, kundi isang ama. Isang matinding kirot ang kumalat sa kanyang dibdib. Isang kirot na dala ng paano kung hindi sila nagkahiwalay. Ganito sana sila palagi. Isang buong pamilya. Salamat, pilit niyang sabi, sapat lang para marinig ni Elias. Tumingala si Elias sa kanya, ang mga mata nito ay seryoso. Wala yon. Gagawin ko ang lahat para sa kanila. Ang mga salitang iyon ay may dalang bigat na nagpabigat din sa kanyang puso. Gabi na. Natutulog na ang mga bata. Tahimik na nagbabasa si Sol sa sala nang may kumatok sa pinto. Nag-alinlangan siyang buksan ito. Alam niya kung sino iyon. Nang buksan niya ang pinto, nakatayo roon si Elias, hindi para makipagtalo. May dala itong isang kahon. Ano to? Tanong niya, ang boses ay mas mahina na kaysa kanina. Napansin kong madalas brownout dito, sabi ni Elias, iniabot sa kanya ang kahon. Sa loob, may mga emergency light at ilang malalaking flashlight. Para hindi matakot ang mga bata sa dilim. Tinitigan ni Sol ang kahon, pagkatapos ay tumingin siya kay Elias. Ang simpleng regalong iyon ay tumama sa isang partikular na kahinaan niya, ang kapakanan ng kanyang mga anak. Ito ay isang kalkuladong galaw, isang perpektong estratehiya. Alam na alam ni Elias kung saan siya tatamaan. Ngunit habang nakatingin siya sa mga mata nito, nakita niya ang isang bagay na higit pa sa estratehiya. Nakita niya ang pagod.
pagsisisi, at isang pamilyar na lungkot. Salamat, muli niyang sabi at kinuha ang kahon. Isasara na sana niya ang pinto nang magsalita ulit si Elias. Sol, may nabasa ka ba sa internet? Kumunot ang noo niya. Bago pa siya makasagot, dinugtungan na nito. May lumabas na article. Tungkol sa akin at kay Katrina. Sa isang charity event gusto ko lang malaman mo. Hindi ko kailangang malaman, putol niya, ang pader sa kanyang puso ay muling tumaas. Wala akong pakialam sa buhay mo, Elias. At lalong wala akong pakialam sa buhay ninyo ni Katrina. Isinara niya ang pinto nang hindi na hinintay ang sagot nito. Sumandal siya sa likod ng pinto, hawak ang kahon ng mga ilaw. Naramdaman niya ang pamilyar na kirot ng pagtataksil na bumabalik. Bakit ngayon pa? Kung kailan nagsisimula ng bumigay ang kanyang depensa, saka naman ipapaalala sa kanya ng tadhana kung bakit siya umalis. Hinawakan niya ang kanyang dibdib, ang puso niya ay sabay na nagagalit at nalilito. Ang lalaking nasa labas ng kanyang pinto ay parehong lason at gamot. At hindi niya alam kung alin sa dalawa ang mas nakamamatay. May mga araw na nararamdaman ni Elias na siya ay umuusad. Ang pag-aayos ng sirang bakery, ang pagbubuhat ng sako ng bigas, ang pagiging instant karpantero at hardinero, lahat ng iyon ay parte ng isang plano. Isang plano na hindi nakasulat sa isang corporate blueprint, kundi sa isang pusong desperadong makabawi. At sa tingin niya, dahan-dahan itong gumagana. Ang mga bata, sa simula ay mailap ay unti-unti nang lumalapit. Si Minda, ang bunso, ay ngumingiti na sa kanya mula sa malayo. Si Vimin, ang tahimik na tagamasid, ay paminsan-minsan nang nagtatanong tungkol sa mga bituin. At si Luz, ang pinakamalapit sa ina nito, ay nagsisimula ng magpakita ng kuryosidad. Si Sol. Si Sol ang pinakamahirap na kalaban. Ang mga pader nito ay mas matataas pa kaysa sa pinakamatayog na gusaling na itayo ng Sandoval Holdings. Ngunit kahit papaano, nakakakita na siya ng maliliit na bitak. Ang paraan ng pagtingin nito sa kanya noong ginamot niya ang sugat ni Vimin, ang pagtanggap nito sa mga emergency light, lahat iyon ay maliliit na tagumpay na pinanghahawakan niya. Isang umaga, nangyari ang isang bagay na itinuring niyang isang himala. Nasa dalampasigan siya, sinusubukang gumawa ng isang kastilyong buhangin, isang bagay na nakita niyang ginagawa ng mga bata at sinubukan niyang gayahin, kahit na ang resulta ay mukhang isang gusaling gumuho. Nag-iisa siya, maagang nagpunta roon para mag-isip. Maya-maya, naramdaman niyang may papalapit. Ang tatlong bata. Walang kasamang Sol. Ano po yan? Tanong ni Luz, itinuturo ang kanyang tikastilyo. Isang palasyo, hindi siguradong sagot ni Elias. Nagtawanan ang tatlo. Hindi po yan palasyo. Mukha po siyang bundok na natunaw, prangkang sabi ni Vimin. Sa halip na mainis, natawa si Elias. Okay, sige na. Hindi ako marunong. Turuan niyo nga ako. At sa sumunod na oras, ang dalampasigan ay naging kanilang kaharian. Tinuruan siya ng mga bata kung paano paghaluin ang basang buhangin, kung paano gumamit ng timba bilang molde, kung paano palamutyan ang mga pader ng mga kabibe. Sa gitna ng kanilang tawanan at paglalaro, lumapit si Luz sa kanya. Ikaw po ba ang papa namin? Diretsong tanong nito, ang mga mata ay seryoso at puno ng inosenteng pag-usisa. Natigilan si Elias. Ang hininga niya ay tila naipit sa kanyang lalamunan. Dahan-dahan siyang tumango. Anak. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa labi ni Luz. Papa, sabi nito na para bang sinusubukan ang lasa ng salita sa kanyang dila. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Elias ang isang kaligayahang hindi kayang tumbasan ng kahit anong multi-million-dollar deal. Isang purong kaligayahan na nagpatulo sa kanyang mga luha. Mabilis niya itong pinunasan bago pa makita ng mga bata. Mula sa di kalayuan, nakita niya si Sol na nakatayo, pinapanood sila. At sa unang pagkakataon, hindi galit o pag-iwas ang nakita niya sa mukha nito. Isang maliit, bahagyang ngiti. Isang ngiti na nagbigay sa kanya ng pag-asa. Ang pag-asang iyon ang brutal na winasak ng tumunog ang kanyang cellphone. Isang tawag mula sa isang numerong hindi niya gustong sagutin, ngunit alam niyang kailangan. Elias, sabi ng boses sa kabilang linya. Malamig. Mapag-utos. Si Katrina. Nasa meeting ako, pagsisinungaling niya, lumayo ng kaunti sa mga bata.
Isang mapanuyang tawa ang kanyang narinig. Is that so? Dahil ayon sa tracker ng kotse mo, nasa isang liblib na probinsya ka na naman. Ano nang ginagawa mo dyan, Elias? Naglalaro sa buhangin kasama ang mga bastardo mo. Kumuyom ang kamao ni Elias. Huwag na huwag mong tatawaging ganyan ang mga anak ko. O, apektado ka? Nasaan ka, Elias? Huwag mong sabihing nasa probinsya ka pa rin. May sorpresa ako para sa'yo. Anong sorpresa? Kinakabahang tanong ni Elias. Malalaman mo. Papunta na ako dyan. Click. Pinatay nito ang tawag. Isang alon ng matinding takot ang humampas kay Elias. Hindi. Hindi dito. Hindi ngayon. Huli na ang lahat. Kinahapunan, habang bumibili siya ng prutas sa palengke, narinig niya ang mga bulungan. Isang sasakyang kasing itim at kasing elegante ng sa kanya ang pumarada sa gitna ng bayan. At mula roon ay bumaba ang isang babaeng nakasuot ng damit na nagkakahalaga marahil ng kabuang kita ng buong palengke sa isang taon. Si Katrina. Natagpuan siya nito sa gitna ng mga nagtitinda ng isda at gulay. Nagkataon pa na nandoon din si Sol, bumibili ng sangkap para sa hapunan. Ito ang pinakamasamang posibleng senaryo. Elias, darling, sigaw ni Katrina, ang boses ay puno ng peking pag-aalala. Tumakbo ito papalapit at niyakap siya ng mahigpit, na para bang nagpapakita sa isang pelikula. Thank God, I found you. I was so worried. Bigla ka na lang nawala. Naramdaman ni Elias na nanigas ang kanyang buong katawan. Sinubukan niyang kumawala sa yakap nito, ngunit lalo lang itong humigpit. Nakita niya si Sol na nakatayo ilang metro mula sa kanila, hawak ang isang bayong ng gulay, ang mukha ay blanko. Katrina, anong ginagawa mo dito? Mariin niyang tanong. Bumitaw ito sa yakap at hinarap siya, ang mga mata ay nagpapanggap na nag-aalala, ngunit may nakita siyang tagumpay sa likod nito. Pagkatapos, dahan-dahan itong lumingon na para bang ayon lang napansin si Sol. Oh! Miss Reyes, right, sabi ni Katrina, ang boses ay puno ng peking simpatsya. Pasensya na, ikaw pala yung nurse dito. Hindi ko sinasadyang mag-eskandalo. Ang lahat ng tao sa palengke ay nakatingin na sa kanila. Ang mga bulungan ay naging mas malakas. Humarap si Katrina kay Sol, ang bawat salita ay maingat na pinili para magdulot ng pinakamatinding sakit at kahihiyan. Miss Reyes, I'm sorry kung nagulo namin ang simpleng buhay mo. Hayaan mo, aalis na kami ni Elias. Hindi na namin kayo istorbohin pa. Ang mga salitang iyon ay isang bomba. Isang deklarasyon. Sa isang iglap, si Sol ang naging kontrabida sa mata ng lahat, ang taga-probinsyang kabit, ang mang-aagaw. Nakita ni Elias ang pagbabago sa mukha ni Sol. Ang kulay ay nawala mula rito. Ang blankong ekspresyon ay napalitan ng isang bagay na mas masahol pa sa galit, isang malalim, hindi masukat na sakit. Isang pagkadurog. Binitiwan nito ang hawak na bayong. Ang mga gulay, kamatis, sibuyas, talong, ay gumulong sa maalikabok na sahig ng palengke. Sol, magpapaliwanag ako, simula ni Elias, humakbang palapit. Ngunit tiningnan lang siya ni Sol, ang mga mata nito ay walang buhay. Pagkatapos, walang sinabing salita, tumalikod ito at mabilis na naglakad palayo, papalabas ng palengke, papalayo sa mga mapanghusgang mata, papalayo sa kahihiyan. Papalayo sa kanya. Ang bawat hakbang ni Sol palayo sa palengke ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Ang mga gulay na gumulong sa lupa ay simbolo ng kanyang dignidad, winasak at tinapakan sa harap ng lahat. Hindi niya pinansin ang mga taong nakatingin. Hindi niya pinansin ang mga bulungan na parang mga bubuyog na umiikot sa kanyang tainga. Ang tanging gusto niya ay makalayo, magtago at magising mula sa bangungot na ito. Hindi na namin kayo istorbohin pa. Ang mga salita ni Katrina ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isip. Ang paraan ng pagkakasabi noon, puno ng pagmamay-ari at pagkaawa, ay nag-iwan ng isang malalim na sugat. Muli, ipinamukha sa kanya ng tadhana ang kanyang lugar. Siya ang ekstra. Siya ang pagkakamali. Siya at ang kanyang mga anak ay isang abala lamang sa perpektong mundo ni na Elias at Katrina. Nakarating siya sa bahay na halos hindi namamalayan ang kanyang nilalakaran. Ang mga anak niya, na iniwan niya sandali sa pangangalaga ni Aling Nena, ay masayang sumalubong sa kanya. Mama!
Nagluto po si Lola Nena ng turon, masayang sabi ni Luz. Ngumiti si Sol, isang pilit na ngiti. Talaga, anak? Sige, kumain kayo. Pumasok siya sa kanyang silid at isinara ang pinto. Doon, sa katahimikan, hinayaan niyang bumagsak ang kanyang mga luha. Mga luhang hindi na dahil sa galit, kundi sa pagod. Pagod na siyang lumaban. Pagod na siyang masaktan. Pagod na siyang umasa. Maya-maya, may kumatok. Si Aling Nena. Sol, anak. Okay ka lang ba? Tanong nito mula sa labas. Pinunasan ni Sol ang kanyang mga luha at binuksan ang pinto. Ang mukha ni Aling Nena ay puno ng pag-aalala. Narinig ko ang nangyari sa palengke, mahinang sabi nito. Huwag mong intindihin ang mga tsismosa na yon. Umiling lang si Sol. Tama po sila, Aling Nena. Ako po ang problema. Simula nang dumating siya, nagulo na ang buhay natin. Kinagabihan, hindi siya mapakali. Ang bahay sa tapat ay tahimik, ngunit alam niyang nandoon pa rin si Elias. Siguro kasama si Katrina. Ang isiping iyon ay nagdulot ng isang panibagong kirot. Kinabukasan, gumawa siya ng desisyon. Hindi na niya kaya. Humarap siya sa salamin. Ang babaeng nakatingin sa kanya ay pagod at wasak. Kailangan na itong matapos. Kinatok niya ang pinto ng bahay ni Elias. Nagulat ito nang makita siya. Walang bakas ni Katrina. Sol, sabi nito, ang boses ay puno ng pag-aalala. Gusto kong magpaliwanag. Itinaas ni Sol ang kanyang kamay para patigilin ito. Sa kabilang kamay niya ay ang kahon ng mga emergency light na ibinigay nito. Iniabot niya ito pabalik kay Elias. Hindi ko to kailangan. Nagtatakang tiningnan ni Elias ang kahon. Pero para iyan sa mga bata. Ang kailangan ng mga anak ko ay kapayapaan, mariing sabi ni Sol, ang boses ay malamig at walang emosyon. Isang bagay na hindi nila makukuha habang nandito ka. Tinitigan niya ito ng diretso sa mata. Umalis ka na, Elias. Kunin mo ang fiance mo at bumalik kayo sa Maynila. Bumalik kayo sa buhay ninyo. At hayaan niyo na kami sa buhay namin. Bago pa tuluyang masira ang buhay namin dahil sa iyo. Nakita ni Sol ang sakit sa mga mata ni Elias. Sol, pakiusap, makinig ka di. Tapos na akong makinig, sabi niya at tumalikod. Sa pagkakataong ito, hindi na niya ito nilingon. Ang mga sumunod na araw ay isang malaking pagsubok. Naramdaman ni Sol ang pagbabago sa pakikitungo ng mga tao. Ang dating mainit na pagbati ay napalitan ng mga pilit na ngiti. Ang mga dating nakikipagkwentuhan sa kanya ay umiiwas na ng tingin. Ang kahihiyan sa palengke ay kumalat na parang apoy. Maging si Aling Nena ay hindi alam kung ano ang sasabihin para pagaanin ang loob niya. Isang gabi, habang naghahanda siya ng hapunan, napansin niyang matamlay si Minda. Mainit ito nang hipuin niya ang noo. Pinainom niya ito ng gamot at pinatulog ng maaga, iniisip na simpleng lagnat lang ito. Ngunit hating gabi, nagising si Sol sa isang mahinang ungol. Nang silipin niya si Minda, halos huminto ang kanyang paghinga. Ang anak niya ay nangingitim at nanginginig. Ang lagnat nito ay sobrang taas, at ang buong katawan nito ay naninigas. Minda! Anak, sigaw niya, sinubukang gisingin ito. Ngunit ang mga mata ni Minda ay nakapikit, at ang katawan nito ay nagsimulang mangisay. Isang matinding takot ang bumalot kay Sol, isang takot na hindi pa niya naramdaman sa buong buhay niya. Binuhat niya si Minda at tumakbo palabas ng bahay, patungo sa KFAD, sumisigaw ng tulong. Ang doktor na nakaduty ay mabilis na kumilos, ngunit ang kagamitan nila ay limitado. Pagkatapos ng ilang minuto ng tensyon, humarap sa kanya ang doktor, ang mukha ay seryoso. Sol, mataas ang lagnat niya at may senyales ng meningeal irritation. Hindi natin kaya to dito. Kailangan siyang dalhin sa isang malaking ospital sa Maynila. Ngayon na. Maynila, paulit ni Sol, ang mundo niya ay gumuho. Pero paano? Wala pong ambulansya na makakarating agad dito, lalo na't nagsisimula ng bumuhos ang ulan. Tumingin siya sa labas. Ang langit ay nagbuhos ng malakas na ulan. Ang hangin ay nagsimulang umihip ng malakas. Isang bagyo ang paparating. Wala na bang ibang paraan? Umiiyak na tanong niya sa doktor. Umiling ang doktor. Bawat minuto ay mahalaga, Sol. Napatayo si Sol, ang utak niya ay blanko. Maynila.
Paano? Walang sasakyan. Walang paraan. Si Minda ang anak niya mawawala sa kanya. At sa gitna ng kanyang desperasyon, isang imahe ang pumasok sa kanyang isip. Isang itim na kotse. Isang lalaking nangakong gagawin ang lahat para sa mga anak niya. Ang kanyang pride. Ang kanyang galit. Ang kanyang sakit. Lahat ng iyon ay biglang nawala ng halaga. Ang tanging mahalaga ay ang anak niyang nakikipaglaban para sa buhay nito. Not niya ang kanyang pride. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Tumakbo siya palabas ng PFSAP, sinalubong ang malakas na ulan at hangin. Tumakbo siya patawid ng kalsada, patungo sa bahay na ilang araw na niyang sinusumpa. Walang pag-aalinlangan, pinagpapalo niya ang pinto, ang kanyang mga kamao ay sumisigaw ng desperasyon na hindi kayang isatinig ng kanyang lalamunan. Elias! Elias, buksan mo to. Elias! Nang bumukas ang pinto, bumungad sa kanya ang gulat at nag-aalalang mukha ni Elias. Nakita nito ang basang-basa at nagmamakaawang itsura niya. Sa isang hikbi, lumabas ang mga salitang hindi niya akalaing sasabihin niya kailanman. Si Minda. Tulungan mo ako, Elias. Kailangan siyang dalhin sa Maynila. Pakiusap. Ang mga salitang binitiwan ni Sol ay parang kidlat na tumama sa puso ni Elias. Tulungan mo ako, Elias. Pakiusap. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng galit, ang lahat ng pader sa pagitan nila. Ang tanging nakita niya ay isang ina na natatakot para sa buhay ng kanyang anak. Ang tanging narinig niya ay isang pagsusumamo. Nasaan siya? Iyon lang ang kanyang nasabi. Walang tanong. Walang panunumbat. Nasa T-Rex ID, humihikbing sagot ni Sol. Hindi na nagsayang ng oras si Elias. Kinuha niya ang susi ng kanyang kotse at isang jacket. Tara na. Ang biyahe mula sa bahay patungo sa T-Rex ID, kahit ilang metro lang ang layo, ay parang isang kawalang hanggan. Sinalubong sila ng doktor na may dalang payong. Mabutit nandito ka, Elias. Ikaw na lang ang pag-asa natin, sabi ng doktor. Sa loob, nakita ni Elias si Minda na nakahiga sa isang maliit na kama, binalutan ng makapal na kumot, ngunit nanginginig pa rin. May nakakabit na ilidrip sa munting braso nito. Isang imaheng dumurog sa kanyang puso. Ito ang kanyang anak. Ang kanyang munting prinsesa. At hindi man lang niya ito nayakap kahit minsan. Bubuhatin ko na siya, sabi ni Elias, ang boses ay puno ng otoridad na matagal nang hindi naririnig ni Sol. Maingat niyang binuhat si Minda, na para bang ito ang pinakamahalagang bagay sa buong mundo. Sol, sumunod ka sa akin. Dolphy, salamat sa lahat. Ang biyahe patungong Maynila ay isang laban sa oras at sa kalikasan. Ang ulan ay bumubuhos na parang mga balde ng tubig, ang hangin ay humahampas sa kotse, at ang mga puno sa gilid ng daan ay sumasayaw na parang mga multo. Ngunit si Elias ay nagmamaneho ng may matinding focus. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit sa manibela, ang mga mata ay nakatutok sa madulas na daan. Sa likod, yakap-yakap ni Sol si Minda, walang tigil na nagdarasal. Ang katahimikan sa loob ng kotse ay mas mabigat kaysa sa ingay ng bagyo sa labas. Puno ito ng takot, pagsisisi at mga salitang hindi masabi. Habang nasa biyahe, ginawa ni Elias ang isang bagay na alam niyang gagawin ng isang ama. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nagsimulang tumawag. Hello, Jake Alcaraz. Elias Sandoval here. Yes, I'm sorry for the late call. I have an emergency. Eva's daughter, she has a high fever and seizures. We're on our way to ask Luke's now. I need the best pediatric team ready for us. Don't care what it takes. Just get it done. Narinig ni Sol ang bawat salita. Narinig niya ang kapangyarihan sa boses ni Elias, isang kapangyarihang minsan niyang kinamuhian, ngunit ngayon ay pinanghahawakan niya bilang isang lubid ng pag-asa. Pagdating nila sa Lucas Medical Center sa Maynila, isang team ng mga doktor at nurse ang naghihintay na sa kanila sa emergency entrance, kumpleto sa stretcher. Isang eksenang hindi mangyayari sa isang ordinaryong pasyente. Agad na isinugod si Minda sa loob. Naiwan silang dalawa ni Sol sa hallway, basang-basa, pagod at puno ng takot. Umupo si Sol sa isa sa mga upuan, ipinako ang kanyang mukha sa kanyang mga palad. Nagsimula na namang manginig ang kanyang mga balikat.
Umupo si Elias sa tabi niya. Hindi niya ito hinawakan. Hindi niya ito kinausap. Nanatili lang siya roon. Ang kanyang presensya ay isang tahimik na pangako na hindi na niya ito iiwan. Hindi na ulit. Maya-maya, tumunog ang cellphone ni Elias. Nakita ni Sol sa gilid ng kanyang mata ang pangalan sa screen. Katrina. Tumayo si Elias at lumayo ng kaunti. Sinagot niya ang tawag. Elias? Where the hell are you? Iniwan mo ako sa probinsyang iyon, sigaw ni Katrina sa kabilang linya, sapat na para marinig ni Sol ang galit nito. Katrina, not now, sagot ni Elias, ang boses ay pagod ngunit matigas. Anong not now? May usapan tayo. Ang pamilya mo, ang pamilya ko. Ang kumpanya. Nakalimutan mo na ba ang lahat ng iyon dahil sa babaeng iyan at sa mga... Huwag ngayon, Katrina, putol ni Elias, at sa unang pagkakataon, narinig ni Sol ang isang bagay na iba sa boses nito. Isang bagay na hindi takot o obligasyon. Isang bagay na parang galit. Pamilya ko ang pinag-uusapan dito. Pamilya ko. Ang dalawang salitang iyon ay tumatak sa isip ni Sol. Pinatay ni Elias ang tawag at bumalik sa pagkakaupo sa tabi niya. Ilang oras silang naghintay sa katahimikan. Bawat tunog ng pagbukas ng pinto, bawat yabag sa hallway ay nagpapakaba sa kanila. Sa wakas, lumabas ang isang doktor, si Yuki Alcaraz. Sandoval, Jimbriac Sandoval, bati nito sa kanila. Hindi na itinama ni Sol ang pagtawag sa kanya. Naagapan natin. It's bacterial meningitis, but we were able to administer the right antibiotics in time. She's stable now. She's a fighter. Isang malakas na buntong hininga ng ginhawa ang pinakawalan nilang dalawa. Napahawak si Sol sa kanyang dibdib, ang mga luha ay muling dumaloy, ngunit sa pagkakataong ito, mga luha ng pasasalamat. Pwede ko na ba siyang makita? Tanong ni Sol. Yes, but one at a time for now. She's resting, sagot ng doktor bago umalis. Tumingin si Sol kay Elias. Mauna ka na, sabi niya. Nagulat si Elias. Hindi, Sol. Ikaw ang ina. Mauna ka. Ikaw ang nagligtas sa kanya, giit ni Sol, ang boses ay nanginginig. Pakiusap. Nag-aalangang tumango si Elias at pumasok sa kwarto. Naiwan si Sol sa labas, ang isip ay gulong-gulo. Pagkalipas ng ilang minuto, lumabas si Elias, ang mga mata ay namumugto. Umupo itong muli sa tabi niya. Ang bigat ng katahimikan ay bumalik. Salamat, Elias, basag ni Sol sa katahimikan. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Tumingin si Elias sa kanya, ang mga mata ay puno ng sakit at pagsisisi na hindi pa niya nakikita dati. Sol, may kailangan kang malaman, sabi nito, ang boses ay seryoso. Walang namamagitan sa amin ni Katrina. Ito ay isang business deal para iligtas ang kumpanya. Napilitan lang ako. Tinitigan siya ni Sol. Ang puso niya ay gustong maniwala. Ngunit ang isip niya, na sanay ng masaktan, ay puno ng pagdududa. Napilitan, tanong niya. Anong klaseng deal ang hahantong sa engagement? Sa mga litrato. Sa 5 taon ng panloloko. Napayuko si Elias. Mas komplikado kaysa dyan. Tinitigan siya ni Sol ng diretso sa mga mata, ang lahat ng sakit na kinimkim niya sa loob ng 5 taon ay lumabas sa isang tanong. Kung totoo yan, bakit hindi mo sinabi sa akin 5 taon na ang nakakaraan? Bakit hinayaan mo akong umalis? Ang tanong ni Sol ay nanatiling nakabitin sa hangin, isang multo mula sa nakaraan na humihingi ng kasagutan. Tinitigan niya si Elias, naghihintay, ngunit bago pa man ito makasagot, isang bagong unos ang dumating. Hindi isang bagyo ng ulan at hangin, kundi isang bagyo ng galit at pagkamuhi. Si Katrina Velasco, sa kanyang mamahaling damit at perpektong ayos, ay sumugod sa hallway na parang isang buhawi. Ang kanyang mukha ay puno ng galit. Elias, sigaw nito, ang boses ay matinis at umalinggaw sa tahimik na ospital. How dare you hang up on me? At para saan? Para sa babaeng to. Tumayo si Elias, inilagay ang sarili sa pagitan ni Sol at ni Katrina. Katrina, this is not the time or place. Oh, really? Sarkastikong tawa ni Katrina. Kailan ang tamang panahon, Elias? Kapag tuluyan mo nang sinira ang lahat ng pinaghirapan ng mga pamilya natin. Ang kasunduan.
Our engagement. Tinalikuran mo ang lahat para sa isang hamak na nurse at sa mga anak niya. Ang paraan ng pagkakasabi ni Katrina sa salitang ki-anak ki ay puno ng pandidiri na para bang isang maruming salita. Isang bagay ang kumulo sa loob ni Sol. Hindi na siya ang babaeng tatakbo na lang at iyak. Ngayon, isa na siyang ina na poprotektahan ang kanyang mga anak. Tumayo si Sol. Huwag na huwag mong pagsasalitaan ng ganyan ang mga anak ko, sabi niya, ang boses ay kalmado ngunit may nakatagong bakal. Tumingin si Katrina sa kanya mula ulo hanggang paa, na para bang isa siyang basura. At sino ka para utusan ako? Ikaw ang dahilan ng lahat ng to. Sinisira mo ang buhay namin. Walang buhay na sisirain, Katrina, dahil walang kayo, sabat ni Elias, ang boses ay dumadagundong sa galit. Tapos na ang kasunduan. It's over. Napanganga si Katrina. Over. Hindi mo pwedeng gawin yan. May utang ka sa amin. Ang Sandoval Holdings, lulubog yan ng dahil sayo. Dahil sa kasalanan ng ama mo. Wala akong pakialam sa kumpanya, matigas na sabi ni Elias. Ang pamilya ko ang mahalaga. Doon, tila may isang bagay na nabali sa loob ni Katrina. Ang kanyang peking composure ay nawala at lumabas ang isang babaeng desperada at wala nang pakialam. Pamilya, humisterikal na tawa nito. Ginawa ko ang lahat para sayo, Elias. Para sa pamilya natin. Para maprotektahan ka. Tinago ko pa ang katotohanan na ako ang dahilan kung bakit na-aksidente ang papa mo. Natigilan ang lahat. Si Elias ay napaurong na para bang sinampal. Ano nang sinabi mo? Napatakip si Katrina sa kanyang bibig na pagtantong nadulas siya. Pero huli na. Ang lason ay kumalat na. Ano nang ibig mong sabihin, Katrina? Tanong ni Elias, ang boses ay mapanganib na kalmado. Umiling-iling si Katrina. Wala akong sinabi. Sabihin mo sa akin ang totoo, sigaw ni Elias, ang galit niya ay sumabog. Ang aksidente ni Papa, ano nang kinalaman mo doon? Sa gitna ng pressure, bumigay si Katrina. Umiiyak at nanginginig, inamin niya ang lahat. 5 taon na ang nakalipas, nagkaroon sila ng pagtatalo ng ama ni Elias tungkol sa isang business deal. Nagalit siya. Sa sobrang galit, sinundan niya ang kotse nito. Minanyobra niya ang kanyang sasakyan na naging sanhi para mawalan ng kontrol ang driver ng matandang Sandoval at bumangga ito sa isang puno. Hindi iyon malubha sa simula, pero iyon ang nagpalala sa dati ng mahinang puso nito. Ang pamilya Velasco, sa takot na makulong si Katrina, ay itinago ang lahat. Ginamit nila ang kasalanan ng ama ni Elias sa negosyo para gumawa ng isang peking utang, isang bitag para maikasal si Elias kay Katrina at pag-isahin ang mga pamilya, tinitiyak na ang sikreto ay mananatiling sikreto habang buhay. Habang nagsasalita si Katrina, ang lahat ng piraso ng puzzle ay nabubuo sa isip ni Sol. Ang biglaang pagbabago ni Elias. Ang pagpapakasal kay Katrina. Ang sakripisyo. Hindi ito pagtataksil. Ito ay isang uri ng pagkakulong. Isang blackmail. Si Elias ay nakatayo roon, wasak. Ang bigat ng kasinungalingan na pinaniwalaan niya sa loob ng 5 taon, na siya ang nagbabayad para sa kasalanan ng kanyang ama, ay gumuho at ang natira ay isang mas masakit na katotohanan. Dumating ang security ng ospital at inilayo si Katrina, na patuloy na sumisigaw. Naiwan silang dalawa ni Elias sa katahimikan, napapalibutan ng mga guho ng isang masakit na katotohanan. Pumasok si Sol sa silid ni Minda. Nakita niya itong mahimbing na natutulog, ang dibdib ay marahang tumataas baba. Ligtas na ito. Maya-maya, pumasok si Elias. Tumayo ito sa tabi ng kama, sa kabilang panig, nakatingin lang sa anak nila. Hindi ito nagsasalita. Nakita ni Sol ang isang butil ng luha na pumatak mula sa mata nito at bumagsak sa kumot ni Minda. Isang luha ng isang lalaking nawalan ng ama, niloko ng taong pinagkatiwalaan niya, at pinagkaitan ng 5 taon kasama ang kanyang mga anak. Ang lahat ng galit at sakit na naramdaman ni Sol sa loob ng maraming taon ay biglang naglaho na parang bula. Ang natira ay isang malalim na pag-unawa at isang matinding awa. Dahan-dahan siyang lumakad paikot sa kama. Tumayo siya sa likod ni Elias. At sa isang kilos na nagpagulat sa kanilang dalawa, marahan niyang ipinatong ang kanyang kamay sa balikat nito. Naramdaman niya ang pagyanig ng katawan nito habang pinipigilan nito ang pag-iyak.
Hindi mo kasalanan, mahinang sabi ni Sol. Humarap ito sa kanya, ang mga mata ay puno ng sakit. Pero hinayaan kitang umalis, Sol. Hinayaan kong maniwala ka na tinaksil kita. Ako ang pinakaduwag na tao sa buong mundo. Umiling si Sol. Pareho tayong biktima, Elias. Biktima ng mga kasinungalingan. Tumingin siya sa kanilang anak. Pero ngayon may pagkakataon tayong magsimula ulit. Hindi para sa atin, kundi para sa kanila. Makalipas ang ilang buwan. Bayan ng San Felipe. Ang araw ay muling papalubog, nagpipinta ng kulay kahel at lila sa kalangitan. Nasa dalampasigan ulit si Sol. Katabi niya sina Luz, Vimin at Minda, masaya at malusog, gumagawa ng kastilyong buhangin. Ngunit sa pagkakataong ito, may kasama sila. Si Elias, na nakasuot ng simpleng shorts at t-shirt, ay nakaupo sa buhangin, tinutulungan si Vimin na maglagay ng bandila na gawa sa stick at dahon sa tuktok ng kanilang kastilyo. Wala na ang anino ng isang si. Ang naroon ay isang ama. Pagkatapos ibenta ang malaking porsyento ng kanyang shares sa Sandoval Holdings at iwan ang pamamahala sa mga taong mapagkakatiwalaan niya, pinili ni Elias ang isang mas simpleng buhay. Isang buhay sa San Felipe. Lumapit ito at umupo sa tabi ni Sol, pinapanood ang mga batang naglalaro. Masaya ka ba? Tanong ni Elias, hindi nakatingin sa kanya, kundi sa mga bata. Tumingin si Sol kay Elias, sa mga mata nitong puno na ngayon ng kapayapaan. Tumingin siya sa kanyang tatlong anghel, ang kanilang mga tawa ay ang pinakamagandang musika sa mundo. Tumingin siya sa papalubog na araw, isang pangako, gaya ng dati. Isang tunay, walang halong pag-aalinlang ang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ngayon, masaya na ako. At dito nagtatapos ang kwento ni Sol, Elias, at ng kanilang tatlong munting araw, sina Luz, Vimin at Minda. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pagsama sa amin sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, para bang naging totoo sa aking isipan sina Sol at Elias. Naramdaman ko ang bawat sakit, ang bawat pagdududa, at ang bawat kislap ng pag-asa na kanilang pinagdaanan. Sapagkat ang kwento nila ay isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi lang tungkol sa kilig at saya. Ito ay tungkol sa pagpapatawad, ang pagpapatawad hindi lang para sa taong nagkamali, kundi para na rin sa sarili nating kapayapaan. Ito ay tungkol sa pangalawang pagkakataon, at sa pag-asang kahit sa pinakamasakit na pagkadapa, mayroon pa ring puwang para bumangon at buuin muli ang mga pira-pirasong nasira. At higit sa lahat, ito ay isang pagpupugay sa walang kapantay na lakas at sakripisyo ng isang ina. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong saloobin. Ano ang pinakapaborito ninyong eksena? Anong aral ang inyong napulot mula kina Sol at Elias? Hihintayin ko ang inyong mga komento sa ibaba. Hanggang sa ating susunod na kwentuhan. Ito ang inyong lingkod at manunulat na laging nagpapasalamat.